Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Anton. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Sa bawat pagkakamali mo, Anton, hindi lang ikaw ang napapahamak. Maraming tao ang nadadamay, lalo na ang mga kaanak natin. Kailan ka ba magtitino? Kailan ka gagawa ng mabuti para sa sarili mo? Di ko naman kasalanan yung mga nangyayari sa akin, Tay. Umiwas na ako sa gulo. Pero wala eh. Parang gulo pa din yung sumusunod sa akin. Hindi ka hahabuli ng gulo kung hindi ikaw ang nag-umpisa. Akala mo hindi ko alam? Anton, si Kapitan ang nagsabi sa akin. Sinugod mo yung grupo ni Kiros sa kabilang baryo. Hindi alam ni Kapitan yung buong kwento, Tay. Masyado kasi siyang nagpapaniwala sa Kiro na yun eh. Hinarang nila ako nung papauwi na ako galing sa bayan. Bahala na nga kayo. Hirap kasi sa inyo. Ayaw niyong paniwalaan yung mga sinasabi ko. Kilalang sanggano at pasagolero ang binata. Madalas, laman ng kulungan sa bayan. Kabaliktaran ito ng ama. Nakilalang manggagamot sa lugar. Madalas itong ipinapatawag ng kapitan dahil sa mga ginagawang kalokohan ng anak. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabago ng buhay at pagkatao ng binata. Isang hapon, kagigising lamang ni Anton at nagulat ito nang lumabas ng silid. Dahil nakita nitong nakaupo ang isang lalaki. Nakatitig sa kanya. Oh, mabuti naman at gising ka na. Siya nga pala, ang Tio Aurelio mo. Magandang hapon po. Sige, maiwan ko na kayo ha. May pupuntahan pa ako eh. Hoy Anton, huwag kang bastos. Maupo ka rito. Hindi po ako nagpapakabastos, Tay. Prangka ako nagsasalita sa inyo na may pupuntahan ako. Ngayon kung bastos pala para sa inyo ang magpaalam, hindi ko nagagawin yun sa susunod. Alam mo, ang ayoko sa lahat, yung binabastos ang nakakatanda kong kapatid. Maupo ka rito kung ayaw mong masaktan. Nagulat si Anton. Lalong nag-init ang ulo. Talaga? O sige nga, subukan mo kung paupuin. Hindi na nagsalita pa si Aurelio. Nakatitig lamang ito sa kanya. Laking gulat ng binata dahil tila nanigas ang mga tuhod nito at hindi maihakbang. Bakit hindi ko maihakbang yung mga paa ko? Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mong hamulin ako. Pero paghakbang lang, hindi mo pa magawa. Nakakahiya ka, Utoy. Kaya kuya, ito ba ang sinasabi mo magmamana ng kaalaman mo? Masasayang lang lahat ng pinagpaguran mo eh. Hindi pa napagtatanto ni Anton ang tadhana, kaya kita pinapunta rito para disiplinahin ang ugok na yan. Aurelio, hindi ko na kayang pasunurin eh. Kaya inihahabiling ko na siya sa'yo. Ako nang bahala sa kanya, kuya. Itutuwid ko yung baluktot na pag-uugali ng batang to. Ikaw, mag-ayos ka na. At bukas na bukas aalis tayo. Ikinumpas nito ang kamay. Bigla na lang natumba ang binata. Paano kung ayaw kong sumama sa'yo? Hindi ikaw ang magdidikta ng buhay ko. Di tignan natin bukas. Huwag kang aalis ng bahay na ito. Dahil sa oras na lumabas ka ng pinto, pagsisisihan mo. Hindi nakinig ang binata sa babala ng tiyuhin. Tumayo ito at naglakad palabas ng pinto. Ngunit laking gulat ni Anton nang biglang humarang sa kanya ang malaking nilalang.
Itinulak siya nito papasok at bahagyang umangil. Siya nga pala ang alaga kong aswang. Ngayon, kung hindi ka pa din makikinig, magiging hapunan ka ng nilalang na yan. Namutla si Anton, hindi makaalis sa kinauupuan, hanggang sa inutusan ni Aurelio na umalis ang nilalang. Saka pa lamang nakatayo ang binata at dali-daling pumasok ng silid. Nako, mukhang nasindak mo naman yata ng husto si Anton. Hindi ko alam. Buhay pa din pala ang alaga mong aswang. Matagal din kami nakapagpahinga, Manong. Papayapa na ngayon yung baryo natin eh. Kaya wala na masyadong ginagawa yan si Ramil. Tandang-tanda ko pa nung una mong nakilala yung si Ramel. Ilang taong gulang pa lamang siya noon. Sino bang mag-aakala na isa pala siyang aswang? Tama ka, Manong. Kahit ako, hindi na naman yung totoong pagkatao niya kung hindi pa siya tumuntong ng tamang edad. Siya nga pala, ano ba talaga yung pakay mo sa pagpapapunta sa akin dito? Gusto kong sanayin mo si Anton. Ayokong mauwi sa wala ang pagtuturo ko sa kanya. Matanda na ako, Aurelio. Hindi ko na kayang pasunurin pa siya sa gusto kong mangyari. Hindi mo naman kailangang pasunurin siya sa gusto mong mangyari. Hayaan mong matuklasan ni Anton yung dahilan kung bakit mo siya sinasanay simula pagkabata. Hindi lang nagabayan ng maayos yung anak mo, Manong. Hayaan mo, ako ang magtuturo sa kanya. Sisiguraduhin kong pagbalik niya rito, matino na yung pag-iisip at may direksyon na ang buhay niya. Kinabukasan, maaga nitong ginising ang binata. Pupungas-pungas pang lumabas ng silid si Anton nang batuhin ito ng tuwalya ng ama. Maligo ka na at inaantay ka na ng tiyuhin mo. Napatingin si Anton sa labas ng bintana. Nakitang nakaupo sa bangkong nasa ilalim ng punong mangga si Aurelio, kasama ang binatang halos kasing edaran lamang ni Anton. Tiyo, sino naman yung binatang kasama mo? Si Ramel. Yan ang ampon niya. At yan din ang aswang na humarang sa'yo sa pinto kagabi. Aswang? Hindi ba delikado yung ginagawa niya? Alam natin yung panganib na dala ng mga aswang. Ano bang nangyayari kay Tio Aurelio? Ang Tio Aurelio mo ang pinakamalakas na manunugis sa ating pamilya. Kaya huwag ka nang magugulat kung may mga alaga siyang nilalang. Isa lang ang binatang aswang na yan sa kanyang mga nailigtas. Malalaman mo ang buong katotohanan sa oras na naroon ka na. Kaya bilisan mo na ang kilos at malayo pa ang inyong lalakbayin. Matapos maligo, nag-ayos na ng mga kagamitan si Anton. Lumabas ng tahanan. Ramel, tara dito. Nandito na yung pamangking ko. Manong, mauna na po kami. Naglakad ang mga ito papunta sa kabisera. Sa pagdating doon, sumakay sila ng bus papunta naman sa baryo nila Aurelio. Tiyo, saan po ba tayo pupunta? Bakit parang ang haba naman ng biyahe natin? Babalik tayo sa lugar na sinilangan namin ng tatay mo. Baka sakaling doon mamulat yung kaisipan mo eh. Ay nako, parang alam ko na yung mangyayari ah. Ang mabuti pa, huwag mo munang isipin yan. Matulog ka muna at medyo mahaba pa yung biyahe natin eh. Bakit ba kasi naisipan ni tatay na pasamahin ako sa'yo? Alam naman niya na wala akong hilig sa pinapagawa niya. Huwag mo sanang masamayin ang gustong mangyari ng tatay mo, Anton. Para lang din sa kapakanan mo ang iniisip niya. Isa pa, kahit anong iwas ang gawin mo, ito ang iyong tadhana. Bahala na. Siya nga pala, paano mong napapasunod yung aswang na yan? Sino? Si Romel? Simple lang, Anton.
Respeto. Yun ang susi para makuha mong tiwala ng isang tao o hayop. Nakatitig lamang si Anton kay Ramil na nooy natutulog. Kumakain siya ng laman ng tao, hindi ba? Ibig sabihin, hinahayaan mo lang siyang gawin yun? Hindi na niya nakakalimutan ng ganitong kaugalian ng mga aswang, Anton. Pastik pa lamang yang si Ramil. Nasa pangangalaga ko na yan. Nakapagtataka lang. Ang alam ko sa mga aswang, kusang darating sa kanila ang pagkagutom sa laman ng tao. Paano nangyari yun? Ay nako, mukhang hindi ka titigil sa pagtatanong tungkol kay Ramil. O sige na nga, total 4 na oras ang biyahe natin. Siguro sapat na yon para maipaliwanag ko sa iyo ang lahat tungkol kay Ramil. Isinalaysay nito ang dahilan kung paanong napasa ilalim ng pangangalaga ang isang aswang. Kaunting pagbabalik tanaw ng mga sandaling yun, nasa kalagitnaan ng pagsalakay sa isang komunidad ng mga aswang itong si Aurelio at ang pangkat. Walang nakakaalam kung anong uri ng aswang ang makakalaban na mga panahong yun. Habang patuloy na nagkakagulo, napansin ni Aurelio ang isang bukas na kubo. Pinasok niya ito. Laking gulat nang makita ang isang batang nakaupo sa sahig habang umiiyak. Duguan ang noo habang nakahawak sa isang laruang nilililok mula sa kahoy. Kahit alam ni Aurelio na mula sa angka ng mga aswang ang batang yun, nanaig pa din sa kanya ang pagiging maunawain. Kinuha nito ang paslit, dinala sa labas ng nayon. Tapos na din naman ang laban ng mga oras na yun at nagawa nilang ubusin ang lahat ng nakatira sa lugar. Nagpunta si Aurelio sa batis upang linisin ang sugat ng paslit na tinatayang nasa 5 taong gulang pa lamang ng mga panahong yun. Nagtataka ang lalaki dahil nang punasan nito ang dugo ay walang nakitang sugat sa ulo ng bata. Dito na napagtanto ni Aurelio na hindi pangkaraniwang bata ang nailigtas. Dali-daling umalis sa lugar ang lalaki. Dahil sa oras na malaman ng mga kasamahang iniligtas niya ang bata, siguradong mapapahamak ito at tiyak na tatanggalin siya sa samahan. Dali-daling dumiretso si Aurelio sa kanilang tahanan at doon inusisang mabuti ang pasdi. At saan mo naman nakuha ang batang yan, Aurelio? Tanong ng binatang si Mang Fernando nang makitang may kalong-kalong na bata ang nakababatang kapatid. Doon po sa baryo ng mga aswang na sinalakay namin, Manong. Naawa po ako, kaya dinala ko siya rito. Nasisiraan ka na ba ng bait, Aurelio? Baka hinahanap ng mga magulang yung batang yan. Mukhang hindi po ganun, Manong. Bago ko umalis sa baryong yun, naubos na ng mga kasamahan ko ang nakatira sa lugar. At siniguro ko ding walang nakasunod sa akin. Kawawa naman yung batang to eh. Ngayon, anong balak mong gawin sa kanya? Aalagaan ko siya, Manong. Napakamot na lamang ng ulo ang nakakatandang kapatid sa naging pasya ni Aurelio. Talagang ang nasisiraan ka na ng bait, Aurelio. Alam mong mula sa baryo ng mga aswang ang batang yan at paniguradong aswang din siya. Bakit ka mag-aalaga ng mga nilalang na tinutugis ninyo? Kinabukasan, maaga itong umalis para bumalik sa pamilya. Alis ka, Manong. Ilang oras ka palang nananatili dito ah. Walang kasama yung asawa at anak ko sa bahay. Isa pa, marami na ding nag-aantay sa aking pasyente. Ganun po ba? Sige kuya, mag-iingat ka ha. Ikaw ang mag-iingat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan mo eh. Inalagaan mo yung aswang na yan. Huwag ka lang sanang mapahamak sa mga desisyon mo, Aurelio. O sige na, alis na ako. Huwag kang mag-alala, Manong. Alam kong ginagawa ko.
Isa pa, kaya kong baguhin yung nakaugalian ng batang yan. Sinikap nitong kunin ang tiwala ng paslit. Hindi makausap ng maayos. Natatakot ito sa kanya. Hindi rin kumakain at kadalasan nagkukulong lamang ito sa kwarto. Patuloy lang na pinapakitaan ng kabutihan ni Aurelio ang paslit hanggang sa tuluyang makuha ang tiwala ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang dumating ito sa kanilang tahanan, lumabas ito ng bahay at kinain ang nilapag na pagkain ni Aurelio. Matapos ay pinaliguan niya ito. Binigyan na masusuot na damit. Unti-unting napalagay ang loob ng paslit hanggang sa nagawa na niya itong makausap ng matino. Di mo sinasabi sa akin yung pangalan mo kaya hindi ko din alam yung itatawag ko sa'yo. Ramil ang pangalan ko. Kayo po si Manong Aurelio, tama ba? Nagulat ito nang madinig nitong tinawag siya sa pangalan niya. Oo, yan nga ang pangalan ko. Mabuti naman at nagsalita ka na. Ilang taon pa ang nagdaan. Tuluyang nabago ng Ginoo ang pagkatao ni Ramil. Ngunit kagaya ng sinabi ni Tandang Fernando, mula sa lahi ng aswang ang bata, hindi magtatagal ay lalabas ang totoong pagkatao nito. Kagaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay naganap ang inaasahan ni Aurelio. Isang hapon habang naglalakad pa uwi, laking gulat nito nang biglang natigilan si Ramil. Papalubog na ang araw na mga sandaling yun. Nakatitig ang nooy binata ng si Ramil sa kalangitan. O Ramil, anong nangyayari sa'yo? Tara na, aabutan na tayo ng ulan. Sandali lang Manong, may nararamdaman akong paparating. Wika ni Ramil na tila may inaamoy sa hangin nang biglang lumabas mula sa gilid ng daan ang isang malaking aso. Dinamba nito ang binata at kinalmot ng ilang ulit. Halos mapatakbo si Aurelio dahil sa gulat, ngunit hindi ito pinangunahan ng takot. Dali-daling binunot ng lalaki ang kanyang itak at tinagas sa likod ang nilalang. Mabilis itong tumakbo pabalik ng kasukalan. Inlalaya naman ni Aurelio si Ramil para makatayo. May sugat ka. Tara na, kailangan natin niyang gamutin. Huwag mo akong alalahanin, Manong. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Aswang ang isang yon. Kailangan niyang mamatay. Matapos ay pumasok ito sa kasukalan para habulin ang nilalang. Mabilis na sumunod si Aurelio upang tulungan ang binata. Napakabilis kumilos ni Ramil. Halos hindi ito maabutan ni Aurelio. Nang mga sandaling yun, isa lamang ang pumapasok sa isipan ng lalaki. Nakumpirma ito nang maabutan niyang naglalaban ang dalawang nilalang sa gitna ng gubat. Hindi alam ni Aurelio kung sino ang susugurin dahil halos magkamukha lamang ang mga ito. Kaya nag-antay ito ng mga palatandaan para makilala si Ramil. Ngunit nabigo ito hanggang sa tuluyan ng matapos ang laban sa pagitan ng dalawang nilalang. Naiwang nakatayo ang isa sa kanila habang yung isa naman apak-apak nito sa ulo. Akmang lalapit na sana si Aurelio nang bigla itong umangil. Kinagat sa leeg ang nakahandusay na aswang. Walang tigil nitong sinipsip ang dugo ng kalaban. Ilang sandali pa ay inihagis nito palayo ang biktima. Nilingon si Aurelio. Itinutok nito ang itak sa nilalang. Ngunit marahan itong naglakad at hinawakan ang talim ng itak. Ako po ito, Manong. Wala kang dapat ikatakot. Ibaba niyo ho ang inyong itak. Maraming salamat naman sa Diyos. Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako, Manong. Kailangan ko lang ng ilang minuto para magbalik sa dating anyo. Mauna na po kayo sa tahanan. Hindi inaasahan ni Aurelio ang kinalabasan ng tagpong yun. Ngunit masaya ito dahil hindi nawala ng tuluyan ang wisyo ni Ramil. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos itong dumating sa tahanan. Nakasunod naman si Ramil at nasaan yung tao na ito. Maglinis ka ng katawan mo. Puro ka dugo. Opo, Manong. Simula ng araw na yon, naging katuwang ni Aurelio si Ramil sa panunugis. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi na malayan ni Anton ang oras. Nakarating na sila sa lugar. Pagbaba ng bus, namangha si Anton dahil napapaligiran ito ng malalaking punong kahoy. Hindi mo naman sinabi, Tiyo. Gubat pala tong lugar mo. Kaya nga mag-iingat ka. Dahil lahat ng tao makakasalubong mo rito gustong kumain ng mga dayo. Tara na, kakain muna tayo bago tumuloy sa bahay. Mahaba-habang lakaran pa yung gagawin natin eh. Pumasok ang mga ito sa isang karinderya. Naupo ang mga ito. Tahimik pa din si Ramil habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Hindi naman nakatiis si Anton kaya kinausap niya ito. Oy Ramil, kanina ka pa walang kibo ah. May nararamdaman ka ba? Oo, meron. Nagugutom ako at parang gusto kong humigop ng sariwang dugo mula sa isang kagaya mo. Natawa si Aurelio sa sinabi ng alaga. Bigla namang nakaramdam ng takot si Anton kaya lumipat ito sa tabi ng tiyuhin. Nagbibiro lang yang si Ramil. Hindi siya kumakain ng tao. Ang pinagkukunan niya ng lakas, ang mga aswang din na napapatay namin. Mabuti na lang at walang tao sa kainang yun. Kaya malaya silang makapag-usap. Huwag mo nga akong tatakutin ng ganyan, Ramil. Kagaya ng ginawa mo nung nakaraang gabi. Alam mo bang kamuntikan na akong himatayin nun? Kung sa akin pa nga lang, natatakot ka na. Paano ka pa kayang mahaharap sa malalakas na aswang? Hindi naman yan ang pinunta ko rito eh. Hindi ba, Tiyo? Pinasama ka ng tatay mo para matuto at kasama sa pag-aaralan mo ang pakikipagtuos sa mga aswang. Sinasabi ko na nga pa eh. Parang gusto ko nang umuwi ah. Ngunit wala na itong nagawa. Bukod sa napakalayo ng lugar na yon, wala din itong perang pampamasahe. Matapos kumain ay tumuloy na ang tatlo sa paglalakad. Hapon na nang makarating sila sa tahanan. Kagad namang naupo si Anton sa sala. Ngunit laking gulat nito nang biglang ihagis ni Ramil ang 2 galon ng tubig na walang laman. Mag-igib ka na ng tubig doon sa balon. Ako na ang magluluto. Nakatitig ito ng masakit kay Anton. Kaya dali-daling tumayo ang binata para sundin ang sinasabi nito. Matapos mag-igib, kusa nitong kinuha ang mga tuyong kahoy sa imbakan. Dinala sa lutuan. Simula ngayon, kailangan mong kumilos kung gusto mong kumain. Yan ang patakaran namin ni Ramil sa bahay na ito. Para namang may magagawa ako. Pero teka, ganyan ba talaga kasuplado yang si Ramil? Di naman. Minsan talagang may kasungitan lang yan at hindi rin madalas magsalita. Kaya kung hindi mo pa lubusang kilala si Ramil, hindi mo siya lubos na mauunawaan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nasasanay si Anton sa bagong kapaligiran. Walang ibang taong nakikita dahil nasa kalagitnaan ng gubat ang kanilang tahanan. Bagay na ipinagtataka ng binata dahil alam niyang dito pinanganak ang ama
Tiyo, hindi ba sabi mo dito kayo lumaki ni tatay? Bakit gubat na gubat naman tong lugar na to? Oo, dito kami lumaki. Hindi ko na pinutol yung mga tumubong puno para magsilbing lilim. Hanggang sa hindi ko namalayan, lumago na ito ng husto. Mabuti nga yun at walang nakakapansin ng bahay natin eh. Bakit nyo naman po pinasok yung panggagamot? Gayong may pagpipilian naman kayo, hindi ba? Oo, tama ka. May pagpipilian kami ni Manong noon. Pero mas ginusto namin ang kung anong meron kami ngayon. Ito ang buhay na nakagista namin, Anton. Isang tungkulin. Mula sa may likha ang aming isinasakatuparan. Tungkulin mula sa tagapaglikha. Ano naman yun? Ang tatay mo ay isang batikang manggagamot. Habang ako naman, isang manunugis. Dati lang hindi pa nagkakapamilya yung tatay mo. Magkasama kaming nanunugis ng aswang, mambabarang at kung ano-ano pang mga elemento na may intensyong manakit ng mga inosente. Yun nga yung tanong ko eh. Bakit kailangan yung obligahin yung mga sarili nyo sa ganitong gawain? Pwede naman kayong mamuhay ng payapa. Oo, tama ka. Pwede namin gawin yun. Pero nakita namin ang realidad ng mundong ito, Anton. Kung wala ang mga kagaya natin, siguradong maghahari ang mga aswang sa mundong ito. At wala tayo magiging silbi pa, kundi maging pagkain nila. Ngayon, mamili ka, mamuhay ng normal at maging pagkain ng mga aswang o lumaban at ugisin sila. Sige na, magpahinga ka na. Bukas ay sisimulan ko na ang pagtuturo sa'yo. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ginising na ni Ramil si Anton. Dali-dali namang bumangon ang binata at sumunod. Samahan mo ko sa pangunguha ng mga tuyong kahoy. Mangunguha na din tayo ng mga kabute para sa pang-agahan. Naglakad ang mga ito sa paligid habang naghahanap ng mga kabute at namumulot ng mga tuyong sanga bilang panggatong. Medyo madilim pa ang kapaligiran ng mga sandaling yun, ngunit parang baliwala lamang ito para kay Ramil. Pambihira, ang talas na mata mo ah. Nagagawa mo pang makita yung mga kabuting nakatago sa tuyong dahon? Sanayan lang yan. Ito ang pangunahing pagkain namin ng tiyuhin mo. At halos araw-araw din akong namumulot sa lugar na ito. Kaya alam ko kung saan sila hahanapin. O teka, huwag ka nang hahakbang. Maapakan mo yung isa. Sayang naman. Dito nakilala ng lubusan ni Anton si Ramil. Sa kabila ng pagiging aswang, may pambihira itong puso at banayad na pagkatao. Alam mo, kung hindi kita nakita sa totoo mong anyo, hindi ko iisipin na aswang ka eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yun? Halos lahat ng tao sa baryo, kinatatakutan ako. Kahit hindi naman nila nakita ang totoo kong anyo, parang kabaliktaran kanila. Alam mo, hindi lang nila nakikita yung pang-araw-araw na basihan, Ramil. Hindi kagaya namin ni Tio Aurelio. Kasama ka namin sa tahanan. Araw-araw na nakakasalamuha. Hindi nauunawaan ng iba yung pagkatao mo. Para kasi sa kanila, pag sinabing aswang masama ka agad eh. Mismo. Kaya nga isa sa mga dahilan ni Manong Aurelio na hayaang kumapalang kagubatan sa paligid ng bahay para walang makakita at makapunta. Pinoprotektahan ka ng gusto ni Tio Aurelio, no? Siguro nga. Pero hindi naman niya kailangan gawin yun. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Oo, alam naman niya yun. Pero may mga bagay na kulang sa'yo. At yun siguro yung naging dahilan ni Tio kung bakit kanya kinupkop. Napuno na ang lalagyan ng mga ito. Marami na ding tuyong kahoy na naipon. Kaya naman nagpasya na silang umuwi.
Ngunit pagkarating ng tahanan, nakita ng dalawa na may mga taong kausap si Tio Aurelio. Teka lang, kilala mo ba yung mga taong yan, Ramil? Hindi, Anton. Ngayon ko lang nakita ang mga yan. Marahang naglakad ang dalawa papasok ng tahanan. At nang makalapit sa mga panauhin, biglang nakaamoy ng pamilyar na samyo si Ramil. Nanlisik ang mga mata nito. Bahagyang umangil. Napansin naman ito ni Anton kaya kagad niyang hinawakan sa balikat ang binata. Kalma lang, Ramil. Kung ano man ang binabalak mo ngayon, maghunos dili ka. Naaamoy ko sa kanila ang taong pumatay sa nanay at tatay ko. Mukhang kasama ni Tio Aurelio yung mga yan. Ngayon ko lang sila nakita rito, kaya hindi ako sigurado. Nakatingin ang dalawa sa kinaroroonan ni Tio Aurelio. Maya-maya pa, nakikita nilang pasimple itong lumingon sa kanila. Ilang sandali pa umalis na ang mga kalalakihan. Pumasok na ng tahanan si Aurelio. Ramil, mukhang may lakad tayo ngayong gabi. Isang bakahan ang sinalakay ng mga di kilalang nilalang. Marami sa mga alaga nila yung namatay eh. Paanong namatay, Manong? Natutuyo yung dugo. Wala nang lamang loob. Nakiusap yung may-ari sa pangkat na tugisin kung ano man yung pumapatay sa mga alaga nila. O sige, Manong. Maghahanda na po ako ng mga dadalhin para pagsapit ng oras mamaya, lalakad na lang tayo. Oh, ikaw Anton, gusto mo bang sumama? Saan? Sa paghuli ng aswang? Hindi bali na lang po, Tio. Dito na lang ako sa bahay. Ikaw ang bahala. Pero kapag wala kami ni Ramil dito sa bahay, may mga bumibisitang nilalang. Sigurado ka bang makakatulog ka na maayos dito? Ay nako, Tio, yan ka na naman. Oo na, sasama na lang ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa naman sigurado kung talagang aswang nga yung nananalakay doon eh. Oo na, sasama na nga ho ako. Heto, dalhin mo ang itak na ito para kung sakaling aswang ang sumalakay, meron kang panlaban. Kinahapunan, bandang 3:00 pa lamang, nagpa siya ng lumakad ang mga ito. Dumating sila sa nasabing bakahan nang hindi pa lumulubog ang araw. Ginawa ito ni Aurelio para mapag-aralan ang lugar. Napapaligiran ng makapal na gubat ang bakahan. May posibilidad na asong gubat ang sumasalakay. Pero maging alisto kayo dahil hindi pa din tayo nakakasigurado. Gusto kong makita ang mga patay na hayop. Baka sakaling may maamoy ako. Wala na ang mga yon, Ramil. Sinunog ng may-ari dahil mangangamoy yung mga ito kung hahayaang nakabuyagyang sa bukirin. Kung ganon, wala na tayong ibang paraan para matukoy ang mga salarin, kundi ang abangan silang lumabas. Oo, nakiusap na ako sa may-ari na isarado niya ang lahat ng mga kulungan at mag-iwan ng 2 baka bilang pain sa labas ng turel. Yun ang babantayan mo, Anton. Teka, bakit ako? Paano kung aswang nga yung sumalakay? Yun nga ang punto. Kung sakaling aswang man ang sasalakay, hindi ka nila kilala at hindi sila maghihinala. Isa pa, mas matatakam silang lumapit sa pain, lalo na pag may naaamoy silang tao. At gagawin niyo pa akong pain sa mga aswang? Naku, Tio, tigilan mo nga ako. Ayoko. O sige, ikaw ang bahala. Pero kagaya ng sinabi ko, napapaligiran na makapal na gubat ang paligid. Hindi natin alam kung saan manggagaling yung pagsalakay.
Pwedeng nasa likod mo na sila, pero hindi mo pa din mapapansin kaya mas magandang nasa kapatagan ka at nakaupo kasama ang mga baka dahil nakikita ka naman namin. Kaya walang nagawa ang binata kundi ang pumayag sa gustong gawin ng tiyuhin. Sinimulan nila ang plano. Naupo si Anton sa tabi ng mga baka at inantay ang susunod na mangyari. Samantalang sina Aurelio at Ramil naman nakatago sa kung saan. Pinili ng mga itong wag ipaalam kay Anton ang kanilang lokasyon para kung sakaling aswang man ang sumalakay, hindi sila nito makikita. Palalim ng palalim ang gabi. Tila wala namang nangyayari. Tad-tad na din ng kagat ng lamok ang braso at binti ng binata. Kaya nagpa siya itong gumawa ng siga. Namulot ng tuyong kahoy sa paligid si Anton at habang ginagawa yon, nakarinig ito ng mga yabag ng paa mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang malaking aso. Naglalakad ito papunta sa kanya. Nabitawan ni Anton ang hawak na kahoy at marahang binunot ang itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Huwag kang lalapit. Tatagain kita. Banta ng binata habang umaatras. Hanggang sa natalisod ito sa nagkalat na kahoy. Dahilan para mawala ng balanse at matumba. Nabitawan ito ang itak at nang lingunin ang nilalang. Nakahanda na ito para sakmalin siya. Ngunit laking gulat ni Anton nang biglang may humila sa buntot nito at inihagis palayo. Dali-daling tumayo si Anton at nakita nito si Ramil na tumatakbo papunta sa nilalang habang nagpapalit ng anyo. Bigla itong tumalon pa itaas at bumulusok papunta sa kinatatayuan ng nilalang. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito, dahilan para sumadsad sa lupa ang ulo ng malaking aso. Hinawakan niya ito sa buntot. Ilang ulit na pinaghampas sa malaking puno. Matapos ay kinagat ni Ramil ang leeg ng nilalang at sinipsip ang dugo. Nagkamali sila ng pagsalakay. Tinaon pa nilang gutom na gutom si Ramil. Nagawa nilang talunin ang nilalang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na isang patibong lamang ang napasukan. Naglalakad palabas ng kagubatan ang tatlo nang makita ni Anton ang mga kasamahan ni Aurelio. Iyo, hindi ba yan yung mga kasama mo? Anong ginagawa nila dito? Ramil, Anton, dito lang kayo. Ako na ang lalapit sa kanila at makikipag-usap. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng mga kasamahan. Laking gulat ni Ramil nang makita nito ang isa pang nakatagong lalaki. Hinampas nito ng kahoy sa likod si Aurelio dahilan para mawala ng malay. Hindi na nag-atubili pa si Ramil. Dali-dali itong tumakbo para tulungan si Aurelio. Nanatili naman sa kinatatayuan si Anton. Hindi alam ng binata ang gagawin ng mga oras na yun. Nakita nitong pinagtataga ng mga kalalakihan si Ramil habang nakayapos ito kay Aurelio para protektahan. Hindi na kumikilos si Ramil at Aurelio ng mga oras na yun. Kaya inakala ng mga kalalakihang patay na ang mga ito. Ngunit akmang aalis na sa lugar ang mga kalalakihan. Biglang umangil si Ramil. Dahan-dahan itong tumayo. Inundaya ng taga ng isa sa mga lalaki ang binatang aswang. Ngunit sinalo lamang ito ni Ramil. Inagaw mula sa kamay ng lalaki ang itak. Hinawakan ni Ramil ang leeg ng lalaki. At walang pagdadalawang isip na hinila ang ulo, sabay kagat sa bandang leeg. Muling nagpalit ng anyo si Ramil. Pinagpapatay ang mga kalalakihan.
Malakas na atungal ang pinakawala ng aswang na bumalot sa buong paligid. Nagkandalasog-lasog din ang katawan ng mga kalalakihang nagtangkang pumatay sa kanila ni Aurelio. Nang masigurong ligtas na ang paligid, dahan-dahang lumapit si Anton sa dalawa. Unti-unti ring tumayo si Aurelio at inalalayan naman ito ni Ramil. Mga walang hiya, isinuong nila tayo sa patibong. Bilisan mo, Ramil, umalis na tayo dito. Aray! Napatingin si Anton sa binti ng tiyuhin. Nakita ang napakalaking sugat. Tiyo, may sugat ka. Kailangan nating magamot yan. Alam ko, pero mamaya na natin yan alalahanin. Kailangan makahanap tayo ng ligtas na lugar. Sa mga sandaling to, alam na ni Karinato ang nangyari at hindi sila titigil na habulin tayo hanggat hindi napapatay si Ramil. Ipinasa ng alaga si Aurelio. Mabilis itong tumakbo papasok ng kagubatan. Sumunod ka lang sa akin, Anton. Pasensya na. May sugat din ako kaya hindi kita maaaring pasanin. Huwag mo kong isipin, Ramil. Kaya kong tumakbo. Mauna na kayo. Nakasunod lang ako sa likuran nyo. Nagpunta si Ramil sa isang yungib. Hindi kalayuan sa kanilang pinanggalingan. Pagkarating sa lugar, inihabili nito si Aurelio kay Anton. Dumito na muna kayo. Kailangan kong burahin ang bakas natin. Kukuha na din ako ng mga halamang gamot. Gawan mo ng paraan para matigil ang pagdurugo ng sugat ni Manong Aurelio. Wala namang kahirap-hirap kay Anton ang panggagamot ng malaking sugat. Dahil isa ito sa mga itinuro sa kanya ng ama. Alam ko na, hindi binti ng baka itong tatahiin ko, tiyo. Pasensya ka na. Ito ang unang beses kong magtatahi ng totoong sugat ng tao. Alam kong kaya mo yan. Tinuruan ka ni Kuya Fernando kung paano ang tamang pagtatahi ng sugat. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sinimulan na ni Anton ang pagtatahi. Kumuha ito ng ilang hibla ng buhok mula sa ulo ni Aurelio at karayo mula sa mga dalang gamit. Ginamit nito ang buhok bilang sinulit para maisara ang mga sugat ng tiyuhin. Matapos ay binalot niya ito ng mga dahon ng tabako para maiwasan ang impeksyon. Matapos magamot ang mga sugat, nakatulog si Aurelio. Marami-rami na rin ang nawalang dugo, kaya nakakaramdam ito ng panghihina. Ilang sandali pa ay dumating na si Ramil na may dalang isang buwig ng buko at ilang pirasong halamang gamot. Itinapal nito ang mga dahon sa maliliit na sugat ni Aurelio at pinainom ng katas ng buko ang lalaki. Makakatulong ang sabaw ng buko para manumbalik ang lakas niya. Ligtas na tayo sa lugar na ito. Hindi na masusundan ng mga kalaban ng ating bakas. Magpahinga ka muna at ako nang magbabantay kay Manong Aurelio. Naupo si Anton sa tabi ni Aurelio habang pinupunasan ang mga nagkalat na dugo sa muka. Hindi rin ako makakatulog ng ganito, Ramil. Kaya sasamahan na lang kita sa pagbabantay. O sige, ikaw ang bahala. Binantayan ng dalawa si Aurelio hanggang sa sumapit ang umaga. Hindi pa din ito nagigising kaya hinayaan muna nila itong magpahinga. Mukhang kailangan na nating makabalik sa bahay, Ramil. Doon mas makakapagpahinga si Tio Aurelio. Hindi. Delikado nang bumalik tayo roon sa ngayon. Alam na ng mga kalaban ang tungkol sa akin. Lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ni Manong. Bakit nga ba biglang sinugod na mga kasama niya si Manong? Hindi ba kasapi siya ng samahan? Nang dahil sa akin, Anton. Itinago ni Manong ang pagkatao ko at nalaman ito ng samahan sa pamamagitan ng inihain nilang patibong kagabi
Kasalanan ko kung bakit napahamak si Manong. Ngunit natigil sa pag-uusap ang mga ito nang biglang magsalita si Aurelio. Alam mo, Ramil, tigilan mo nga yung pagsisi sa sarili mo dahil wala kang kasalanan. Pasya kong pangalagaan ka, kaya wala kang dapat sisihin sa mga nangyari. Pero Manong, kung hindi dahil sa akin, hindi naman magkakaganito. Tama na, Ramil. Huwag mong masyadong pinupuri ang sarili mo. Mga traidor ang kasapi ng samahan. At sa mga oras na ito, siguradong nabilog na nila ang ulo ni Karinato. Biglang napatayo si Ramil. Tumingin sa bungad ng yungib. Nakita nito ang imahe ng ilang kalalakihang papasok. Dali-daling pinatay ni Anton ang sulo. Inalalayan si Aureliong tumayo. May lagusan sa likod ng yungib na ito. Doon kayo dumaan at haharangin ko sila. Mag-iingat ka, Ramil. Anton, tara na. Pero tiyo, iiwanan niyo si Ramil. Baka hindi niya kayanin yung mga kalaban. Pagtiwala ka kay Ramil. Alam niya ang gagawin. Hindi naman sa naduduwag ako pero ito ang pinakamainam na gawin, Ramil. Magkita tayo sa kabilang pampang. Maliwanag, Manong. Bilisan mo na, Anton. Huwag mo kong alalahanin. Mabilis na umalis sa lugar si Anton. Akay-akay ang tiyuhin. Ligtas naman silang nakalabas sa yungib nang hindi na susundan ng mga kalaban. Nang masigurong ligtas na ang tiyuhin, hinayaan niya itong makatulog. Binalikan si Ramil. Umikot ito papunta sa entrada ng yungib at nakita ang napakadaming kalalakihan. Nakakarinig din ito ng sigawan mula sa loob ng kuweba. Alam ni Anton na patuloy na nakikipaglaban si Ramil. Gumawa ito ng paraan para makuha ang atensyon ng ilan sa mga manunugis sa pamamagitan ng pagsiga ng mga tuyong dahon. Laking gulat ng mga ito nang bigla silang palibutan ng apoy. Tarantang inapula ng mga kalalakihan ang nasusunog na kagubatan, kaya hindi napansin ng mga ito na nakapasok na sa yungib si Anton. Alam ng binata na maaari siyang mapahamak na mga oras na yun. Ngunit mas matimbang ang pag-aalala nito sa kaibigan. Nagtuloy-tuloy sa pagpasok si Anton. Bit-bit ang kanyang itak. Pinagtataga nito ang ilan sa mga kalabang naroon. Abala pa rin ang ilan sa pakikipagtuos kay Ramil. Kaya hindi siya napansin ng mga ito. Nagulat na lamang ang mga kalaban nang mapagtantong nakahandusay na ang iilan sa kanilang kasamahan. At sinong tampalasan ang gumawa nito? Aswang, may kasama ka ba rito? Bakit ko naman ilalaglag ang kasama ko? Hindi ako kagaya mo, Renato. Ganun ba? O sige, papatayin na lang muna kita. Tapos hahanapin ko ang traidor mong Panginoon at ang isa niyo pang kasama. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Subukan mong kumilos at lalaslasin ko yung leg mo. Dahan-dahang binitawan na matanda ang hawak na itak. Sabay sabing, Hindi ko alam kung bakit niyo pinapangalagaan ang aswang na ito. Gayong may sinumpaan kayong tungkulin. Ang tiyuhin ko, meron. Pero ako, wala. Wika ni Anton, sabay tulak sa matanda. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, bata. Hindi mo na sana ako pinakawalan. Ngayon pagsisisihan mo ang ginawa mo. Binitiwang kita dahil hindi naman ako ang dapat na magpataw sa iyo ng kaparusahan eh. Wala ka namang atraso sa akin. Nilingon na matanda ang kinaroroonan ni Ramil. Laking gulat nito dahil wala na ang binata sa kinatatayuan.
At nang muli itong magbaling ng tingin kay Anton, isang malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Pinatay mo ang mga magulang ko sa kabila ng pagmamakaawa nila. Ginawa mo pa din. Ngayon, pagbabayaran mo ng buhay mo ang pagkamatay nila. Sabay sakmal sa leeg na matanda. Bumulwak pa paitaas ang dugo nito. Pilit nang lalaban si Karenato, ngunit wala na din itong nagawa pa dahil unti-unting nauubos ang kanyang dugo. Ilang sandali pa, nadinig ni Anton ang malakas na lagutok ng buto nito sa leeg. Hinila ni Ramil ang ulo nito, pahiwalay sa kanyang katawan. Ngayon, matatahimik na mga magulang ko. Tara na Anton, balikan na natin si Manong Aurelio. Habang nasa daan pabalik, pinagmamasdan ni Anton ang binatang aswang. Hindi ito makapaniwalang sa kabila ng napakadaming kalaban, ni isang sugat ay wala itong natamo. Talagang binalikan mo pa si Ramil. Tignan mo, parang wala namang nangyari sa kanya. Di mo naman kasi maaalis sa akin yung pag-aalala sa kanya, Tiyo. Kahit papano, parte na din siya ng pamilya natin eh. Nagulat si Ramil sa sinabi ni Anton. Lingid sa kaalaman ng binatang ito ang matagal na niyang pinapangarap, ang magkaroon ng isang pamilya. Simula nang mamatay ang mga magulang ko, wala nang kumilala sa akin bilang pamilya. At tanging si Manong Aurelio na lang yun nandyan para sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Manong. Pwes ngayon, hindi na lang si Tiyo yung pamilya mo ha. Nandito ako, Ramil. At siguro, magtatagal muna ako sa lugar na to ano. Kaya mo na bang maglakad, Tiyo? Marami pa tayong gagawin sa bahay eh. Matapos ang tagpong yun, tuluyang nag-iba ang ugali ni Ramil. Naging masiyahin ito. Madalas nang nakikipag-usap sa mga tao. Nawala na din ang negatibong iniisip ng mga taga-baryo tungkol sa kanya. Samantalang si Anton naman tinanggap ang pagsasanay sa ilalim ng kanyang tiyuhin dahil mahusay itong manggagamot at manunugis. Ilang taon nang nakalipas ay bumalik si Anton sa kanilang bayan. Laking gulat ng mga tao sa naging pagbabago ng binata. Masaya ako sa kung ano ka ngayon, anak. Hindi ako nagkamali. Alam kong magbabago pa ng lubusan ang iyong pag-uugali. May ilang bagay lang akong napagtanto, Tay. At naisip ko na walang kwenta yung nakaraan kong buhay. Kaya kailangan kong baguhin. Matapos ang araw na yun, naging manggagamot si Anton sa lugar. Kagaya ng ama, kinilala ito sa napakadaming larangan. Samantalang si Ramil naman, nagpaalam kay Aureliong aalis. Ngunit hindi na ito muli pang bumalik. Kahit papano, naging masaya si Aurelio dahil nagawa niyang palakihin ang isang batang aswang na kamuntikan ng mapariwara ang buhay. Sinong mag-akala na mula sa pagiging sanggano, magbabago ng lubusan ang buhay ni Anton at yayakapin ang pagtulong sa kapwa. Maging siya ay hindi rin inaasahan na babaguhin ng tiyuhin ang pagkatao. Sa pamamagitan ng mga karanasan, nang minsan itong makasama sa laban, ang isang manunugis na may alagang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.